Good morning guys. Another day, another vlog. Dito tayo sa Gwangju U Square at pauwi na kami ni Snoopy. Dito na tayo sa bus 15. Snoop, dito ka para wala kang makita dahil kumakawal ka sa mga tao. Okay. Dito na tayo, Snoop. 수고하셨습니다. 익산 내리세요. 그 김제 가요? 그래요? 네. 감사합니다. Let's go, Snoop Dogg. Ito tayo ng city. Proximity. Let's go. Yung lamig. Snow, stop oh. In-snow na yung mga sasakyan dito. Ay, dito na tayo sa Kimje. Time check tayo 10:30. Andito kami ngayon sa park dito sa city namin. Tambay muna kami ni Snoopy. Tara Snoop, maganda dito, parang Baguio. Baguio City. Nag-unat pa eh. Kaja! Dun, let's go! Ay, sarap. Ang lamig ngayon, may snow sa mga sasakyan sa bubong. May snow. Pero hindi ganun kakapal. Kumbaga, patikim pa lang yun na snow. Unang snow pa lang kasi. Yun ang mga gusto ni Snoopy. Mga galaan. Para akong nasa Baguio dito eh. So yun guys, ito nga pala yung binlog ko na coincidence na yung magiging preaching mamaya is sakto dun sa testimony ko. Oh, lamig. Ay pusa, may pusa dun. Dahil naiwan natin yung tali, bibili tayo. Hirap, grabe, yung bigat. Mga ganun lang oh. Tara, let's go.
Dumana ako ng Daiso, binila ko na ng tali si Snoop. Ang bigat. Hirap kasi ng hawakan niya. Hindi natin siya mabuhat. Ay, binubuhat pala natin siya kasi putol na to. Ang putol. Snoop, labas ka na. Bigat mo eh. Grabe. Labas. Up, up. Tara. Let's go. On the way, let's go. Sinabi niya, dumating na ang tamang panahon. Malapit na maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Yun ang sinabi ng ating Panginoon Yesu-Cristo. Hindi lamang para pagalingin ang lahat ng mga karamdaman, buhay, kundi spirituality. Gusto ng ating Panginoon na tayo'y pagalingin sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya nga ipinahayag yun ng ating Panginoon Yesu-Cristo. Ang ibig sabihin ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ibig sabihin nun, hindi na tayo babalik pa sa dati nating pamumuhay na makasalibutan. Yun ang kahulugan na sinasabi ng ating Panginoon na magsisi at talikdan ng iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga masasamang gawain mo nung ikaw ay nasa salibutan, simula nung tinanggap mo ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ka na babalik doon. Talikuran mo na. Simula nung pinagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, talikuran mo na ng tuluyan lahat ng mga pagkakasala mo. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya nga, sapagkat mamamatay ka, kapag ikaw ay nagpatuloy pa rin sa pagkakasala, sinabi nga ng ating Panginoon, sinabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So, yung mga taong tumanggap, sino binabanggit ka dito? Yung mga mananampalataya na. Kung tunay ko kayong mga alagad, dapat tinutupad ninyo yung mga aral na tinuturo ko sa inyo bilang mga mananampalataya na. Hindi yung mga taga-salibutan ang binabanggit ka dito, kundi yung mga mananampalataya na. Kung tunay kayong mga alagad ko, dapat tinutupad ninyo yung mga salita ko. Ibig sabihin lang nun, kung tunay kayong binago na ng Panginoon at kung tunay niyong tinanggap si Kristo, malaya na talaga kayo. Namumuhay na kayo sa kabanalan. Wala na kayo sa pamumuhay na makasalibutan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung tunay ko kayong mga alagad, tinutupad ninyo ang aking mga aral. Pero dahil hindi pa tayo ganap na malaya at hindi pa ganap sa puso natin na tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain na makasalanan. Kung anong kasalanan natin noong tayo nasa salibutan, kasalanan pa rin ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Walang nagbago sa buhay natin. Ibig sabihin, ang katotohanan ay wala sa inyo. Sabi nga ng Biblia, kapag nakilala mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Kung tunay mo tinanggap sa puso mo si Kristo, ibig sabihin, pinalaya ka na ng ating Panginoon. Dahil walang iba magpapalaya sa iyo kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kung tayong pinatawad na sa kasalanan, makikita ninyo yung pagbabago na yan. At makikita ng ibang tao kung ano yung pagbabago sa iyo. Masasabi nila, yung tao na ito, alagang tinanggap niya si Kristo sa buhay niya.
Tingnan niyo yung mga adik. Sasabihin nila, tinanggap ko si Kristo. Yung mga dating nasa salibutan. Yung mga taong adik sa alak, adik sa yosi, adik sa drugs. Nung tinanggap nila si Kristo, anong bukang bibig nila? Si Kristo. Pero sa mga Kristiyano, pinanganak silang Kristiyano, pero wala silang masabi kay Kristo. Wala silang maikwento kung anong pagbabago sa buhay nila. Wala silang mai-testimony kung ano ba yung binago sa buhay nila. Kung paano nila tinanggap si Kristo sa buhay nila. Wala silang patotoo. Kung paano sila tumanggap kay Kristo dahil naging Kristiyano lang sila. Hindi tunay ang pagtanggap nila kay Kristo. Wala yung patotoo nila. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kung makikilala nyo lang ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong klaseng pagpapalaya bang ginawa sa inyo ng Panginoon? Lord, pinalaya ako. Pinalaya ako. Dati akong lasinggero, dati akong adik sa yosi, dati akong nagdonore-bang, lahat yan ginagawa ko sa salibutan. Pero dati yun. Ngayon, wala na ako dun, malaya na ako dun. Yun ang tunay na pinalaya ng Panginoon. Hindi yung sasabihin mo na, nagdadalo ako sa simbahan, pero nagpapatuloy ka, banal ka sa loob ng simbahan, pagdating sa labas, pakasalibutan ka. Hindi ka tunay na pinalaya ng Panginoon. Hindi ka talaga tunay na tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Ang tunay na binago ng Panginoon, wala na yung dati niyang buhay. Ang buhay niya ngayon ay kay Kristo na. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala, hindi nakakita sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi pa talaga natin nakilala ang Panginoong Jesucristo. Kahit na sabihin niyo, 20 years ka nung nakikinig ng preaching, kahit sabihin niyo pa na, 30 years ka na sa simbahan, kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, ibig sabihin, hindi mo pa talaga tunay na kilala ang Panginoon. Hindi mo nasaksihan ang Panginoon sa buhay mo. Kaya ang tunay na binago ng Panginoon, lumalabas sa bibig niya. Pinapatotohanan niya. Kapag patotoo na ba kayo? Patungkol kay Kristo kung paano kayo binago? Napatunayan niyo na ba sa mga tao na kayo'y tunay na binago ng Panginoon? Anong maibabahagi ninyo kung paano kumilos ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo? Wala tayong patotoo. Kasi hindi natin nakikilala ang Panginoon, hindi natin na-experience ang Panginoon sa buhay natin. Bakit wala tayong nasasabi patungkol kay Kristo? Kasi hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Hindi, kumikilos ang Panginoon, pero hindi natin nakikita yung Panginoon. Hindi natin nakikita yung pagkilos niya sa buhay natin. Hindi natin dinirinig yung panawagan ng Panginoon sa puso natin. Sabi ng Panginoon, sinasarado ninyo ang puso ninyo. Yung mga mata ninyo, pinipikit ninyo kaya hindi nyo ito makita. So lahat tayo tinawag ng Panginoon upang ipangaral natin ang magandang balita ng pagsisisi. So paano sila magsisisi? Patotohanan mo kung paano ka binago ng Panginoon. Patotohanan mo. Kung hindi mo sila kayang dalhin sa magandang balita, magpatotoo ka sa kanila. Alam mo ba kapatid, dati akong adik sa alak. Pero binago ako ng Panginoon. Dahil hindi mo yan makukuha sa Biblia. Daanin mo sa patotoo kung paano ako binago ng Panginoon. Ay, si Brother Bert, binago pala, no? Hindi ko alam kung paano siya binago ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Pero ang sabi niya, binago siya ng Panginoon. Baka ako, baguhin din ng Panginoon. Sige nga, try ko. Alam niyo yung patotoo niyo yung mahalaga. Hindi niyo kailangan mag-aral ng Biblia para patotohanan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano kayo binago ng Panginoon. Yung testimony niyo, andun yun, kasama niyo si Kristo. Andun yung kwento ni Kristo at ikaw, kung paano mo namit ang Panginoon. Patotoo lang. Alam niyo, nung pumupunta ako sa ibang simbahan, anong ginagawa ko? Nagte-testimony ako kung paano ako binago ng Panginoong Jesucristo. Nagte-testimony ako kung paano ko na-experience sa Panginoon. Para na sa gayon, malaman nila na may Kristo. Ganoon. Hindi kayo dapat mag-struggle na mag-aral ng Biblia, memorize niyo pa yung Bible verse para sabihin sa kanila. Hindi. Sabihin niyo, magpakatotoo talaga kayo. Binago ako ng Panginoon. Tingnan mo ako. Kilala
Alam mo ako, ganito ako dati, pero tingnan mo, ibang-iba na ako ngayon. Kasi si Kristo na yung nasa puso ko. Wala na ako sa salibutan. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon, patutuhanan ninyo kung paano kayo binago. Hindi yung sasarilin ninyo lang, wala kayong testimony sa mga tao, paano kayo maliligtas. Kaya nga sabi niya, kung hindi kayo nagbubunga, puputulin kayo, tatapon sa impyerno. So yung bunga na yan, ipinapakita niyo, kayo ay nagbubunga na ng sagana kasi nga, binago na kayo ng ating Panginoong Jesucristo. So simula ngayon, patutuhanan ninyo kung paano kayo binago ng Panginoon. Pero wala tayong masabi kasi hindi natin na-experience ang Panginoon. Wala tayong maikuwento kung paano tayo mag-uumpisa. Anong ikukwento natin, ano kayong binago sa akin. Kilala naman nila ako na ganito ako. Nakikita naman nila, lagi ako nagaganito. Walang patotoo. Kasi nga, yan ang nakikita nila lagi sa iyo. Pero kung magpapatotoo ka sa kanila, kung paano ka binago ng Panginoon, at titigilan mo na yung mga dati mong pamumuhay ng kasalanan, wala na silang makikitang mali sa iyo. Ang makikita na lang nila, si Kristo sa buhay. So sila man ay maniniwala, magkakaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karin ng langit? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, nakikipagtali sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa karin ng langit. So kung tayo mga ganap na Kristiyano na, wala na tayo sa ganoong pamumuhay. Wala na tayo sa kahalayan, wala na tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, wala na tayo sa pagiging sakim, wala na tayo sa pagiging magnanakaw, wala na tayo sa pagiging paglalasing, palalait sa kapwa, sa pandaraya. Lahat ng yan, sinasabi ng Biblia, walang bahagi sa kanilang langit. Kung tayo tunay na pinalaya ng ating Panginoon, ang hahangarin natin yung mga bagay na spiritual na. Makikita ninyo sa inyong sarili, kung tunay ba kayong pinalaya ng ating Panginoon, masasabi ninyo, iba na yung hinahangad ninyo ngayon. Spiritual na. Paglilingkod na. Pagpaparangal na sa Panginoon. Pag-i-evangelize na. Pagdarasal na. Pagbabasa na ng Biblia ang inaatupag ninyo. Pero dahil wala pa rin pagbabago, yung routine ninyo, ganun pa rin. Paulit-ulit lang ang pagbabago. Yung pamumuhay na meron kayo. Pero kung tunay kayong binago ng Panginoon, iba na yung pinapatotohanan ninyo. Wala na yung kwento ng buhay ninyo, iba na. Iba na yung pinapatotohanan ninyo sa social media, kundi si Kristo na mismo pinapatotohanan ninyo. Yun ang tunay na binago. Hindi natin masasabi na matagal pang dumating ang Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Malapit na siyang dumating. Kaya nga mga kapatid, maging handa kayo sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon, pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Bago man dumating ang kamatayan, bago man dumating ang Panginoong Jesucristo, papagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Halikdan na natin ang ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo, kasama ng ating buong sambahayan, buong pamilya. Alam niyo, sabihin ko sa inyo, anong pinaka-successful na pamilya? Sikreto ng pinaka-successful na pamilya. Sasabihin ko sa inyo kung ano. Hindi yung successful yung asawa na nagtrabaho siya sa kumpanya. Hindi yung mga anak na nakagrad sila sa magandang eskwelahan. Hindi yun yung successful na masasabi ko na magandang pamilya. Alam niyo kung ano? Sabi ng Panginoon, manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Yun ang pinaka-successful na masasabi ko sa isang pamilya. Yung sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw at ang buong sambahayan ay maliligtas. Hindi yung diploma, hindi yung nakatapos yung mga anak mo, hindi yung mataas yung posisyon ng iyong asawa, kundi yung may pananampalataya, yung buong sambahayan mo. Yun ang tunay na successful na masasabi ko sa buhay sa mundong ito. Yun ang dapat ninyong pahalagahan. May mga anak kayo, may mga kapatid kayo na wala pang pananampalataya, may mga magulang kayo na wala pang pananampalataya. Dapat yun yung isipin ninyo. Yun yung dapat ninyong pagkaabalahan sa buhay nyo ngayon bilang mga
tinawag at binago na ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga bagay na pinag-uukulan nyo ng pansin na walang kabuluhan. Mga pangarap na darating ang araw na hindi nyo alam kung ito ba'y matutupad. Mga pangarap na darating din ang panahon na walang kabuluhan. Darating ang Panginoong Jesucristo na mawawalang sa isay lahat ng pinaghirapan ng tao. Pero kung yung tao na yun ay nanampalataya siya at ang buo niyang sambahayan ay maliligtas. Yun ang tamang nais ng Panginoong Jesucristo. Bago dumating ang Panginoon, makita niya na ang buo niyang sambahayan ay may pananampalataya na. Hindi ba kayo natutuwa? Kasama ng iyong asawa, kasama ng inyong mga anak, ay makakasama sa kaharian ng langit. Hindi ba kayo natutuwa sa ganoon? Huwag niyong intindihin ang problema sa mundong ito. Ang intindihin niyo kung paano kayo makakapunta ng langit. Ang totoo, malaya na tayo 2,000 years ago. Si Kristo ay nag-alay ng buhay, ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tao, siya lamang ang lumalayo dahil pinipili niya mamuhay sa kasalanan. Pero ang Panginoon nais niya na lumapit kayo, bitbitin niyo sa harapan ko ang kasalanan niyo, nang sa gayon patawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag pinatawad na kayo ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado ang buhay niyo magbabago. Kayo mismo makakapagpatotoo niya na kayo'y binago na ng ating Panginoon. Sa sarili mo mismo, mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan kapag ikaw ay nakay Kristo na. Kaya nga, sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagagawa. Sen, tapos na yung preaching. Grabe. Napaka-solid, guys. Umpisa pa lang ng preaching. Grabe. Naubos na yung luha ko sa umpisa pa lang. Kasi, ayun yung mga simula nga nung nagsisi ako sa mga kasalanan ko, yung naramdaman ko na yung Holy Spirit na sa akin. Naramdaman ko na talagang tinanggap ko na si Lord sa puso ko. Ayun na yung mga nangyayari sa akin na hindi masagot eh. Tapos dito sa preaching ni Pastor Roger, ayun nga, grabe nasagot yung mga nasagot yung mga tanong sa isip ko at yung mga nangyayari sa akin na ganun. Na-vlog ko naman na to bago niya rin ma-preach. Na-vlog ko na to mga. Ang galing nga. Nasagot niya, tas yung mga nasabi niya, yung sinabi niya na ito yung mangyayari sa tao pag totoong tinanggap niya si Jesus Christ sa puso niya. Kasi magte-testimony sila. Kasi ito talaga yung nangyayari sa akin. So yan, bali itutuloy ko lang yung video dahil ngayon ko lang kasi ine-edit tong vlog na to. So, pag check ko, putol pala yung video. Parang nagbablog, pero yung vlog ko na yun, dire-diretso akala ko nagre-record pa yung camera. Ayun pala, lobat na yung camera. Lobat na yung action cam. So, nung ine-edit ko siya ngayon, putol. Hala, ba't sabi ko ganun? So, ngayon ko lang siya gagawa ng video, dudugtungan ko na lang. So, lalahanin ko na lang yung mga sinabi ko doon. Pero, ito nga kasi yung, yung sagot sa vlog na, yung episode 103. Yung vlog ko na episode 103 na nag-message sa akin si Pastor Roger na napanood niya kayong testimony ko. Na bigla lang siya nag-chat, bro, napanood ko yung testimony mo. Masasagot yung mga katanungan mo or masasagot yan sa preaching, sa dadating na preaching na tong linggo. So ito yung vlog na yun. Kung napanood niyo yun, sa episode 103, tapos yung testimony ko, yung episode 95, ayun 900 na, episode 95, basta magkakatugtog siya. So ito yun. So grabe, yung preaching guys, mahaba yung preaching, halos isang oras yun eh, lagi pag preaching, halos isang oras. So umpisa pa lang, iyak na ako ng iyak, grabe. Kasi basta hindi ko mapigilan yung sarili ko kasi, alam mo yun, yung parang para sa'yo talaga yung preaching, pero para sa lahat yun, hindi lang para sa akin, pero tamang-tama sa akin eh. Kasi sabi nga, kung tunay mong tinanggap, kasi nasagot yung mga nangyayari sa akin, nasagot yung mga nangyayari sa akin. Sabi nga ni Pastor, masasagot yung mga nangyayari sa'yo through preaching sa Sunday. So, yun yung napanood niya kay testimony ko. Pero nakagawa na siya ng preaching nun. Ang galing nga connect. So, ayun nga yung una, hindi ko mapaliwanag sarili ko. Ba't ganun? Simula nagsisi ako sa kasalanan, nagrepent ako, tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Ayun yung nangyari sa akin, na nabago na ako. Hindi ko na ginagawa yung dati kong ginagawa. Tapos parang naging payapa na, tapos puro ka ng pagmamahal, tapos wala ka ng galit sa puso mo. Ganun ako, wala naman akong alam sa wala akong alam sa pag magre-repent, sa mga ganun, wala pa akong alam sa mga gospel,
Wala pa akong alam sa mga salita ng Diyos. Wala pa. Wala akong alam. Siguro yung ano lang, yung verse lang na Matthew 4:4. Ayun lang. Pero yung mga sa salita ng Diyos, wala. Siguro yung ano, sa pag-attend lang, pero yung magbabasa ako ng Bible, hindi ako ganun. Hindi ako nagbabasa ng Bible talaga. So wala pa akong idea sa pagiging Christian. So Christian ako pinanganak. Sabi niya nga kanina, Christian ka lang na pinanganak pero hindi ka totoong Kristiyano. Yun nga, yung sabi ko din sa testimony ko. So, ayun, kala ko nung pagka-Christian ka na, ayun, Christian ka na. Pero hindi pa pala. So, grabe, nasagot nung preaching na yun. So, umpisa pa lang ng preaching, iyak na ako ng iyak. Kasi, sabi nga kung totoo kang tinawag ng Diyos, doon pa lang kung totoo kang binago ng Panginoon, tatalikurin mo na yung kasalanan mo. Spiritual na yung hinahanap ng katawan mo, hinahanap na spiritual mo. Iba na yung gagawin mo talaga. Sabi ko, grabe, ang galing. Kaya pala ganun. Kasi totoo pag totoo mo tinanggap yung Panginoon, totoo mo nagsisi ka sa mga kasalanan mo, talaga yung mangyayari sa'yo. Kaya, di ba guys, yung mga sinasabi ko din sa vlog ko, magsisi kayo sa kasalanan, mag-repent. Seek God, seek the kingdom. So, yun talaga mangyayari sa inyo guys. Kasi, hahanapin nyo na si Lord, magbabasa na kayo ng Bible. Yan dito sa post na to, mag-isa ako, nag-worship ako, babasa ng Bible. Kahit pa isa-isang page, 2 page, 3 page. Yan, aralin ko yan. Parang nakaka-amaze kasi mga nakasulat sa Bible. Naalala ko sa preaching, iyak ako ng iyak. Tapos hanggang sa matapos yung preaching na, iyak ako ng iyak. Tapos yung sinabi pa na, sumampalataya ka. Ayun yung binigay sa akin ni Pastor Roger na nung sa testimony ko. Yung nag-testimony ko nung araw na yun, hindi naman nila alam na nag-testimony ako nung araw na yun sa vlog. Ayun yung may Bible study kami, tapos diretso ko na nag-testimony ako dun sa vlog na yung title testimony. Ayun yung binigay niya sa akin. Yung nagregalo sila sa akin kasi dumaan nga yung birthday ko. So, sabi niya, yung sumampalataya ka at ikaw at ang buong mong sambayanan ay maliligtas. Grabe dun ako iyak ako ng iyak talaga Siyempre ako kasi yung simula nung tinanggap ko si Lord, simula nung naramdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon, tunay na pagbabago. Ano mo yun, sabi ko, sana yung mga kapatid ko din maranasan to. Sana sila mama din, sana sila Jopet, sana yung buong pamilya ko. Kaya yung pag sinasabi yun, grabe, hinaano yung puso. Parang, grabe, pag-iigihan ko pa yung pagsunod kay Lord, yung yung mas malakas pa na pananampalataya. Kasi, para yung buong pamilya mo, di ba? Sabi nga sa preaching na tatargetin mo na yung buong pamilya mo na sila din na magkaroon ng pananampalataya. Siyempre, sino ba naman na ikaw binago ka ng Diyos, naramdaman mo yung Panginoon na-encounter mo yung Panginoon, alam nga namang hindi mo i-share sa pamilya mo, di ba? Mas maganda na lahat tayo sama-sama sa langit. Kaya nga, simula nung na-encounter ko yung Panginoon, nung binago ng Panginoon, wala na, share ng gospel, mga ganito. Parang pinipilit ko yung mga tao sa paligid ko, na ganito gawin nyo, ganito. Magsisikay sa kasalanan nyo, ganito yung gawin nyo. Kasi ganito yung nangyari sa akin. Yung mga una-una, parang walang sa akin, parang walang effect sa iba. Parang sa akin lang, parang ako ganito gawin nyo. Tapos parang di sila naniniwala yung iba. Pero yun, ganun lang. Yung nag-preaching, doon nasagot. Yan, yung preaching na doon nasagot na, ganun pala talaga. Ganun pala talaga yung mangyayari. So, sabi ko, grabe, napakagaling. Basta kada preaching guys, lagi ako nakaka-amaze sa mga natututunan ko. Lalo pag nagbabasa ako ng Bible, grabe. Grabe si Lord. Grabe yung kapangyarihan mo, kapangyarihan ni Lord. Sa Bible, mga matututunan mo. Grabe. Kaya guys, kung kayo napanood nyo itong vlog ko, yun, wala akong ibang sasabihin sa inyo kundi mag-repent, magsisi kayo sa kasalanan. Hanapin nyo ang Diyos. Hanapin nyo ang niya. Hanapin nyo ang kaharian ng Diyos. Seek God. So, yun. Mapapanood nyo to. Tingnan nyo kung dati pa kayo nakasubaybay sa vlog ko. Hindi naman ako ganito. Sabi nga si Pastor Roger Dan, alam nyo ilang years siya naging Christian? 20 years? Sisimpa-simpa lang din siya. Tapos, sa 20 years na yon, hindi naman niya na-encounter yung Panginoon. Pero nung hinanap niya na yung Panginoon, yun, doon niya tagpuan yung Panginoon. Parang ako, nung nangyari na magpaparelease ako sa company, tinanong ko si Lord kung ano ba yung purpose niya sa akin. Parang sobrang bigat na nararamdaman ko noon. Gusto ko na umalis dito sa company. Stress,
homesick, basta pag sobrang down ka na, yung parang wala ka nang masandalan, makapitan, wala ka nang makausap, si Lord na lang talaga yung kakausapin mo, guys. Si Lord na lang yung hahanapin mo. Ayun yung sabi ni Pastor Roger sa pitching niya na kung may problema kayo, ba't di nyo tawagin si Lord? Diba? Kung may kulang kayo sa pagmamahal, ba't di nyo tawagin si Lord? Kung may problema kayo sa pamilya, ba't di nyo tawagin si Lord? Ba't di nyo siya kausapin? Kasi ayun lang talaga yung sagot, guys. Ayun lang yung naantay natin na sagot. Kasi ako nun diba, kung mapapanood nyo yung vlog ko na yun, na-release, doon na parang wala na, ano na yung utak ko nun. Parang gusto ko nang umalis dito, umuwi ng Pinas, yung mga ganun. Gusto ko nang, basta, nakukumpara ko na yung sarili ko sa iba. Ganun yung nangyari. Ang bigat ng nararamdaman ko nun. Iyak na lang ako ng iyak din nun. Ayun din yung todong iyak nun sa tambayan. Tapos sabi ko, Lord, ano ba yung purpose mo sa akin? Ba't mo ako dinala dito? Tapos doon na nangyari lahat. Nakilala ko yung wild dogs. Sila yung naging comfort ko na parang napagaan yung loob ko. Nalibang ako na, okay lang pala ako dito kasi may, at least may mga aso. Kasi gusto ko ng aso, yung nalibang. Tapos yung nakilala ko yung sa church, grabe, dun. Nagpakilala sa akin yung Panginoon, na-encounter ko yung Panginoon. Sabi ko, kaya pala ako dito dinala ng Panginoon kasi makikilala ko siya. Kasi dito niya ako ibabagsak eh. Dito niya. So yun, yung ulit na lobat yung camera na naman. So yun nga, parang alam talaga ng Lord eh. Parang nakaplano talaga na dito sa Snoopy. Kulit na Snoopy. Snoopy ko yan eh. Sige na, tama na. Nagbibideo ako oh. Mapanood ka nila, ang kulit mo. Shhh, mapanood ka nila oh. Ayun oh, nakatingin sila oh. Tama na. Siyang yakot ka na. Sige na. Ano ba yun? Wala naman po pagkain eh. Wala akong pagkain. Wala akong makapag-vlog eh. Ito na yung bunga ng wild dogs, guys. Ay ko. Tama na. So yun nga guys, tuloy tayo. Basta, ngayon pag nakakapanood ako ng mga testimony, yung mga tao talaga, nakikilala nila yung Panginoon. Pag yung time na sobrang down na down sila, basta yung parang bagsak na bagsak sila sa buhay nila. Parang hindi na nila alam kung saan sila lalapit. Yun. Kasi tayo hanggat hindi pa tayo sobrang down, lalapit tayo sa alak, sa mga kaibigan natin, iinom tayo. Ayun parang panandali ang saya yung ginagawa natin. Pero yung parang, pag wala ka na talagang malapitan, wala ka na matakbuhan, parang wala na. Si Lord na yung hanapin mo. Ganun. Alam mo parang pag nagkasakit ka, ganun. Lord, ayun, natatawag ka na sa kanya. Ayun yung nangyari sa akin. So, nung release na vlog. So, doon nagsunod-sunod yung mga parang, nasimula nung hinahanap ko na si Lord. Lord, ano mo sa akin? Plano mo sa akin? Ayun, doon nga dumating yung wild dogs. Yun, parang naging busy ako sa wild dogs noon na nakalimutan ko na umalis dito sa company kasi gusto ko talaga umalis dito sa company namin. Ang gulo na ng isip ko noong mga panahon na yun. Gusto ko na mag-TNT guys. Hindi lang siya basta umalis kasi ayaw nga kami paalisin dito sa company yung parang paparelease. Pero ako decidido na pag hindi ako pinaalis, magti-TNT ako. So ganun. Diba? Grabe pala kung tinuloy ko yun. Nasaan ako ngayon? Baka ang gulo na ng buhay ko. Baka nagtatago-tago na lang ako dito sa Korea. Diba? Kung matapos man yung sa visa ko, tatago, o hindi maganda yung company na mapuntahan ko. Yung pinakamasaklap doon, hindi ko makikilala si Lord. Kasi ang gusto ko talaga nun, may pasok ng Sabado hanggang Linggo. Kasi gusto ko ng maraming pera guys eh. Gusto ko nang kumita ng mas malaking pera. Gusto ko nang mas mapabilis yung pag-iipon para makauwi sa Pilipinas. Kasi ayun yung plano ko eh. Ayun yung plano ko. Pero yun nga, sabi ko, tinanong ko sa Lord, Lord, ano yung plano mo sa akin? Grabe.
ayun, nireveal ni Lord yung plano niya unti-unti. Yung Wild Dogs, nakilala ko yung Wild Dogs, nakita ko ulit si Potpot yung Wild Dogs. Yan sa TikTok, nagla-live, nakilala ng tao yung mga Wild Dogs. Diba, napalabas pa kami sa TV, sa Philippine Star. Yung ganun, parang nakilala ko ng tao dahil sa mga aso na ano ba yun, yung naging way ako na makilala din yung aso, naging way yung aso na makilala ko, ganun. Tapos, ang sarap lang isipin na galing. Ngayon, ikinikwento ko na lang kung paano ako nakilala si Lord. Galing yung mga pinagdaanan ko, yung problema. Buti na lang naka-vlog eh. Ayun maganda sa akin kasi binablog ko talaga yung nangyayari sa buhay ko. So, parang makikita nyo talaga, ang galing ng progress, ang galing nung mga nangyayari. So, yun lang. Gusto ko lang talaga ma-share to yung mga nangyayari sa akin para alam nyo, nasabi nga ni Pastor, alam nyo na totoo ang Diyos. Ako kasi dati talaga parang alanganin na rin ako eh. Yung paniwala ko sa Diyos, parang hindi siya ganun ka, yung faith ko hindi ganun ka lakas, hindi ganun ka naniniwala ako sa Diyos pag may mga sakit ako, ganun. Pero yung parang tagilid ako minsan na hindi ako naniniwala. Pero grabe, nung ako na yung naka-encounter sa Panginoon, wala, grabe. Kaya yung pamilya ko guys, nagulat na din sila eh. Parang, wala, ba't ganyan na si kuya? Ba't ganyan na si mama? Ba't ganyan nangyari sa iso? Parang nagko-comment na rin siya sa akin. Sabi niya, ganyan pag binago ka ni Lord. So, nakaraan, kausap ko sila papa, nag-usap kami. Ayun, about sa spirituality guys. Parang nakaka-excite tuloy umuwi sa Pilipinas. Kasi ganun na yung parang, basta, sabi ko, masarap. Sana yung buong pamilya ko maranasan to. Yung ganun na mabago. Kasi, ayun yung nawala sa pamilya namin guys, yung spirituality, yung mananampalataya. Siguro meron si mama na pananampalataya na kukonti, na mas natatalo siya nung walang pananampalataya kami. Siyempre mga anak niya, mga pasaway. Ako lalo, black sheep na tawag sa akin guys. Kaaway ko lagi sila. Ako yung pinakamasama sa amin sa pamilya. Pero grabe, ako yung binago ni Lord. Sabi, ikaw yung magpapabago sa pamilya mo. Kaya tuwing linggo, excited ako magsimba. Repentance, sisi pa din sa kasalanan. Lagi tayong may kasalanan. Lagi natin pagsisisi yung mga kasalanan natin. Tapos, pinagpipray ko lagi na, Lord, gamitin mo ako sa pamilya ko, sa ibang tao, na maging sila ay makilala ka nila. Ako yung gawin mo testimony sa yung walang hanggang awa at pagmamahal, sa yung kapangyarihan. Gamitin mo ako, Lord, na mag-testimony. Grabe. So, ayun, yung vlog na to guys, in-edit ko siya January 7 na, kasi alauna na eh, mag-aalauna na. So, yun. Di ba? Ang tagal ng vlog ko bago ma-edit. So, dapat nakauwi na kami ni Snoopy nito nung katapusan ng December 28, pero di nga kami natuloy. So, yun. Hindi inalaw ni Lord na umuwi tayo, pero sabi ko, Lord, sana makauwi na kami ngayon para basta excited ako umuwi guys. Excited ako ma-share sa pamilya ko. Mag-usap-usap kami. Kasi wala eh. Ako yung promotor eh. Ako yung promotor sa bahay namin pag inuman. Kasi pag umuwi ako galing dito sa Korea, inom yan, matik. Sabi ko, hindi na ako umiinom. Kasi nga, wala na, hindi ko na hinahanap yung mga ganong gawain. Yung mga, sabi nga ni Pastor Roger, kung totoo kong binago ng Panginoon, wala na yung dating ikaw. Wala na yung dating ikaw, yung mga ginagawa mo dati, wala na. Tatalikuran mo na yun kasi binago ka na ng Panginoon. So, yun lang. Parang nakakaano tuloy pag uwi ako sa amin. Ako yung promotor ng inom. Naalala ko, umuwi ako ng bumili pa ako ng Yossi pa. Tapos inom. Ako talaga araw-araw inom. Tapos ngayon biglang transition na ganito na parang wala na. Parang ang galing lang. Yun, ang target guys. Basta, susunod. Makikita niyo dito sa vlog ko, yung buong pamilya ko. Lahat kami binago na ng Panginoon. Nag-worship sa Panginoon. Yan, mamanifest ko na yan. Nag-worship sa Panginoon. Lahat kami magkakaroon ng mas malakas na pananampalataya. Pati yung mga tao nasa paligid namin. Pati kayo, yung mga nanonood. Diba, magkaroon kayo ng pananampalataya na maniwala kayo sa Panginoon. Maniwala kayo na buhay yung Diyos natin. So, yan.
maging parang ako yung, sabi ko nga Lord, gawin mo akong halimbawa sa mga tao na ako mismo yung binago niyo. Ako mismo makapag-share ako ng gospel sa ibang tao. Yun, ang sarap sa pakiramdam, guys. Walang katumbas yung saya ayun yung sinasabi nila yung binibigay ni Lord na saya, kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundo na to. Hindi kayang ibigay sa mundo na to. Sa kanya mo lang makikita. Kaya yun. Ayun, guys. Kaya ako to binablog, guys. Kasi ito yung naramdaman ko. Gusto ko maramdaman nyo din. Kaya may mga kabigatan kayo, may mga pinagdadaanan kayo sa buhay, kung ano man yung mga problema, lapit kayo kay Lord. Kasi sabi niya, lumapit kayo sa Kanya, lahat ng napapagal, at kayo ay pagpapahingahin ko. Diba? May natatandaan ako konti-konti sa mga verse, diba? So, yun, sana ang ko lang, lahat tayo mag-grow spiritual. So yun, guys, yun lang. Basta gusto ko lang i-share yung mga nangyayari sa buhay ko dito. Dati yung sinishare ko yung sa Korea, yung pagtatrabaho sa Korea, yun lang pero ngayon, ito na, kung paano na ako binago ng Lord, ayun yung sinishare ko, guys. Kumbaga, itong vlog ko is buhay ko, testimony, kung paano binago ng Lord. Basta yun, share ko kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Basta, marami pa mangyayari, guys, dito sa vlog na to. Yung pamilya ko, number 1. Makasama yung pamilya ko. Si Snoopy, mauwi ko sa Pilipinas. Si Jopet, syempre, magkakaroon kami ng pamilya, mga ganun. Ayun yun, doon ako excited sa mga episode na ganun. Anong episode ka? Yung magkakaanak kami ni Jopet, mga ganun. Kanya, lalaki na si Snoopy. Yan. Basta, marami pong mangyayari sa vlog na to, guys. Kaya yun, excited lang ako. Kahit yung sa vlog na to, guys, ako lang nanonood. Masaya na ako na napapanood itong vlog ko na binabalik-balikan ko siya. Masarap sa pakiramdam. Kaya yun, ayun lang, gusto ko lang talaga i-share yung mga nangyayari sa akin. So yun, guys, ingat at God bless sa inyong lahat. So yun, dalangin ko lang na sana lahat tayo ay matagpuan natin ng tunay na kapayapaan, tunay na pagmamahal sa piling ng Panginoon. So yun lang talaga yung sikreto, guys. Walang ibang sikreto, si Lord lang. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye. So yun, guys, sa wakas nakauwi na rin kami ni Snoop Dogg. Wala, nakabukas yung sa amin, ilaw. Wala, hindi mga wild dogs. Si Peanut Snow. Peanut Snow! Maninipa na naman to. Ayan nyo. Maninipa. Snow! Aray! Peanut! Grabe ang lamig. Peanut! Shh. Peanut! Snow! Namiss nila ang isa't isa. Snow! Maninipa. Snow! Ay, good. Tara na. Wala si Panda. Mukhang tinali na. Si Buntit. So yun, nakauwi na tayo sa wakas. Let's go. So yun, guys, grabe, napaka-solid ng preaching kanina. Nasagot yung tanong sa isip ko. So yun, guys, hanggang dito na lang yung live, yung vlog. Wala na ako sa parang pagod tsaka puyat, kaya kailangan na natin magpahinga. Hanggang dito na yung vlog. Ingat kayong lahat. God bless. Bye bye. See you next vlog. Bye bye. Snow. Peanut. Ba't kaya may ilaw dito? Ala.